Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is June 21, Saturday, 2025. It's a blessing once again, mga kapatid, na maririnig natin ang mabuting balita ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Sa aming pong lugar is already 8:20 p.m. Ang ating pong mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 24 up to 34. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi makapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sakalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi dito sa verse 33 in English, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be yours as well. Kaya itong mga pangangailangan natin sa buhay, mga pagkain, inumin, pananamit, bahay, ito yung mga pangunahin nating kailangan sa buhay. Alam naman natin na kailangan natin yan. Alam din ng Panginoon na kailangan natin yan at hindi niya tayo pababayaan. Pero merong mas higit dito na sinasabi ang Panginoon na buhay na gusto niyang yun yung pakamithiin natin. Yung buhay na walang hanggan. Yung susunod na buhay natin pagkatapos natin dito sa
mundong ibabaw. Kaya ang gusto niya, magpakabanal tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga kalooban, paggawa sa kanyang mga kalooban, at paggawa ng mabuti at pagmahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya hindi po ito yung rason para maging pabaya tayo sa mga pangunahing pangangailangan nating pisikal. Hindi po tayo pwede maging tamad dahil dito sa nabasa natin. Ito lamang po ay secondary o pangalawa lamang natin na pangangailangan kung ikukumpara natin sa buhay na walang hanggan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, unahin muna natin siya at yung itong mga pangangailangan iba na pang-physical ay susunod na ibibigay niya. At kahit hindi man natin hingin yon, actually alam na ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak, at hindi niya pababayaan tayo ng kanyang mga anak. Yun lamang po mga kapatid. God bless and happy weekend.